hindi nila inaanak, pinapamano sa ibang tao para lang makakuha ng pera at aginaldo. Opo, may abusado. Pero kapatid, baka naman sobra na kayo sa pag-iingat at pagtitipid. Amen? Opo, ayaw naman talaga natin sa mga mapamihasa. Pero tandaan niyo po, bawal ang kuripot tuwing Pasko. Amen? Sabihan nyo, bulungan nyo yung mga katabi nyo, bawal ang kuripot. Bawal ang kuripot. Mga kapatid, ngayon pong Pasko, 3 po ang bawal. Una, bawal ang kuripot. Pangalawa, bawal ang nega. Wala muna pong negative ha. At pangatlo, bawal ang mahirap lapitan. Amen? Bakit po? Dahil ang diwa ng Pasko ay pagbibigay. Amen? Kasi mga kapatid, ang Pasko ay araw na ang Diyos mismo nagbigay. Ano po ang binigay ng ating mapagmahal na Diyos? Hindi extra money, hindi po pangregalo, hindi po bagay, kayamanan, damit, pagkain. Ang sabi po ni San Pablo, hindi siya nanatiling Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para sa atin. At pinaliwanag, pinapahayag ni San Juan sa ating nabasang ebanghelyo na ang Diyos, ang salita, ay nagkatawang tao para sa atin. Iniwan ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos para sa atin. Nasa Diyos na ang lahat eh. Pero inubos siya ang lahat, binigay niyang lahat, sinakripisyo niya ang lahat para sa pagmamahal sa atin. Tingnan niyo na po, kung nga ang Diyos mismo hindi kuripot, bakit ka magdadamot? Amen? Kapatid, maghihirap ka ba kung magbibigay ka? Hindi. Di po ba? Ikakayaman mo ba yung pagtitipid mo ng ilang daan, ilang libo? Yan ba ang magiging daan ng pagyaman mo, ng pag-angat mo, pag-asenso mo? Hindi. Kung gusto mo ngang mas yumaman, magbigay ka. Amen? Dahil tandaan niyo po ang kasabihan. The more that you give, the more you receive. At tandaan niyo din po, ang mga mababait, ang mga mapagbigay, ay humahaba ang kanilang buhay. Hindi ko po alam kung kakilala nyo si John Rockefeller. Minsan po sa kasaysayan ng mundo, nabilang po siya sa isa sa mga pinakamayamang tao. Siya nga po ang naitala na unang-unang bilyonaryo sa buong mundo. Pero ito po ang malungkot na kwento. Sa pagkayaman-yaman niya, naging napaka-miserable niya. Hindi daw po siya makatulog. Wala daw po siyang ganang kumain. Nagkaroon din daw po siya ng sakit. Hindi siya masaya sa kanyang buhay. Palagi daw siyang stress, kinakabahan, natatakot. Aanuhin niya ang pera kung hindi naman niya ma-enjoy ang buhay niya. Di po ba? Nung daw pong 53 years old, si John Rockefeller, sinabihan na siya ng doktor, 1 taon na lang ang itatagal niya. Isipin niyo po yun. Nasa kanya na lahat ng pera. Mas mayaman pa nga siya sa ibang bansa eh. Pero sa pagkadami-dami ng kanyang kayamanan, hindi man niya mabili ang kanyang kalusugan. He was the richest man on earth, but he could not even enjoy one meal. Pero ano po ang nangyari? Isang gabi daw po, habang hindi siya makatulog, tinanong niya ang kanyang sarili, para saan ba ang lahat ng pera na aking naipon? Kung ako din naman ay mamamatay. And for the very first time in his life, tinanong niya, how can my money help others? Kaya alam niyo po kung anong ginawa nitong bilyonaryo, si John Rockefeller. Inutos po niya ang kanyang kumpanya na ibigay kalahati ng kanyang pera sa mga mahihirap, sa mga hospital, sa mga misyonaryo, sa mga eskwela, sa research, sa mga may sakit. Alam niyo po, dahil doon sa kanyang pagbibigay, na-develop po nila yung gamot na penicillin. At itong penicillin na ito, di ba, iniinom po natin
pag meron tayong sakit, dahil po doon sa kanyang pagbibigay, milyong-milyong tao ang naligtas, ang nabuhay. Tingnan niyo po ang milagro nag-umpisa dahil lang sa pagbibigay. Dito din po nag-umpisa yung kanyang foundation, Rockefeller Foundation. At ang trabaho po nila, yung nagbibigay, nag-share nung kanyang yaman. At meron pa pong isang milagro at himala na nangyari. Magsimula daw po nung hinati ni Rockefeller yung kanyang kayamanan, unti-unti gumaling po siya. Gumaan yung kanyang nararamdaman. Nakakain siya ulit, nakatulog siya ng mahimbing, lumakas siya, at nawala po yung kanyang depression. Yung tao, nakala nila mamamatay pagkatapos ng 1 taon, tumagal po, hindi lang ng 2 taon, hindi lang ng 5 taon, hindi lang ng 10 taon. Alam niyo po kung ilang taon namatay si John Rockefeller? He was 97 years old. Wow, think about that. Isipin niyo po yun. Sabi ng Biblia, our life is 70, 80 if we are strong. Pero nalampasan pa ni John Rockefeller yung sinasabi ng Biblia na limitasyon, yung age ng ating buhay. 97 years old. At sabi po ni John Rockefeller, isang realization po niya, that the greatest joy in life is to give. Natuklasan po ni John Rockefeller na kung gusto mong gumaling ang iyong pangangatawan, kung gusto mong bumuti ang iyong kaluluwa, umpisahan mo sa pagbibigay. Kasi maaaring kaya nabibigatan ka, ang dami mong tinatago, ang dami mong hinahawakan. Yang mga tinatago mo, yang ayaw mong ibigay at ialay, baka naman yan ang nakakapatay sa iyo. Baka naman yan ang nagiging lason sa iyo. Amen? The only way for you to have a long life is to share, to give. Amen? Kung nga ang Diyos nagbigay, kung nga ang pinakamayaman nagbigay, bakit ikaw magkukuripot ka pa? Hindi mo naman kailangan magbigay ng bonggam-bongga. Hindi mo kailangan magbigay ng mahal. Hindi mo naman kailangan magbigay ng sobrang dami. Ang mahalaga, kapag ikaw ay nagbibigay, galing sa puso. Di po ba? Give what you can. Give love. Give forgiveness. Give your time. Give your presence. Give your smile. Give kindness. Napakaganda nga po nung payo ni Pope Leo sa atin ngayong Pasko. Sabi niya, isa daw po sa pinakamahalagang regalo na pwede mong ipagkaloob sa ibang tao, ano po? Kapayapaan. The greatest, the most valuable gift that you can give to others this Christmas, according to Pope Leo, is to make peace. To give peace. Mura lang po ang kapayapaan. Wala nga pong bayad yan eh. Pero pag binigay mo sa iba, lalong-lalo na sa kaaway mo, napakalaking bagay niyan. Hindi po ba? Mga kapatid, bakit bawal po ang maging kuripot ngayong Pasko? Dahil hindi ito bagay sa okasyon. Hindi naman sa'yo yung mga bagay na nasa iyong buhay. Ang lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. Bakit mo ipagkakait yan sa iba?